Mga upuan sa school ratings. Upuan na mahaba, 6/10. Ito yung upuan dati nung elementary ka na pinapalihas sa inyo lagi ng teacher nyo para kuminis. Kainis din tong upuan na to kasi wala kang control sa lamesa mo tsaka sa upuan mo kasi yung lamesa mo, kontrolado nang nasa unahan mo. Tapos yung upuan mo naman, kontrolado nang nasa likod mo. Sobrang magiging ka-close mo talaga yung katabi mo dito. Pero okay to kasi may taguan siya dun sa may ilalim na pwede mo pagtaguan ng pagkain para ngumangata-ngata ka habang nagle-lesson yung teacher mo. O kaya naman pagtaguan mo ng kodigo mo. Tapos pag may camping kayo sa school, ang sarap matulog dito kasi pag dudugtongin mo lang yung dalawang upuan. Kahoy na armchair, 2/10. Dito naghihimol mo lagi yung pants ko dati kasi ang daming tusok-tusok niyan. Tsaka nag-smooth criminal yan parang si Michael Jackson pag may maluwag na tornilyo. Tapos naglalangit-ngit din yan eh. Tapos malas mo pag cleaners ka kasi ang bigat nito buhatin o kaya hilahin. Kahoy na armchair, light version, 5/10. Naghihimol-mol pa rin yung pants ko dito kasi kahoy pa rin yung sandalan niyan at saka yung upuan niyan. Pero mas magaan na to kumpara dun sa pure na kahoy. Kaso nakakangilo naman to pag hinila mo sa sahig, napakaingay. Armchair na plastic, 10/10. Ito talaga yung perfect version ng armchair kasi lahat ng mga problema na binanggit ko dun sa dalawang naunang armchair, nasolusyonan na neto. Hindi ka maghihimulmul yung pants mo kasi smooth na yung plastic niyan eh. Tapos napakagaan lang neto. Nakita nga ako mga plastic na armchair ngayon, mga bago, mga two-tone version. Tapos medyo mas makapal na yung plastic niya. Kasi pag may ganito kayo sa school nyo, di ba, sobrang ganda nga niya. Siyempre, walang pondo ang gobyerno para dyan. Kaya may mga piling classroom lang na merong ganyan. Tapos yung the rest, yung karamihan is yung mga luma pa rin yung ginagamit nila. Ngayon na kasi ng mga pinagboboto nyo dyan sa gobyerno na yan eh. Monoblock, 6/10. Pag may program sa school, ganito yung upuan mo. Pero pag sa classroom, ito pa rin yung upuan mo. Malamang absent ka nung nagpilian ng upuan ng mga classmates mo. Kaya ayan yung monoblock yung natira sa'yo. Yan, bahala ka dyan. Gawin mong table yung binti mo. Marami pa tayong upuan pero shoutout muna tayo kila Glyn Lacuna, Mond Miranda, Aaron Isles, Azilana Asobalam, Daniel Villar, John Paul Almira, Jose Grayson Atun, Princess Dorado, Kian Baston, Naz Aren Ebora. Upuan ni ma'am, 10/10. Ang sarap umupo dito pag wala pa yung teacher nyo kasi ang lambot sa puwet. Tas ang sarap magtaas baba dito. Tapos minsan maglalaro pa kayo ng classmate mo, di ba? Papaikutin ka ng mabilis. Tangina, ang dami na aksidente dito. Upuan na semento sa waiting shed, 7/10. Sa mga waiting area, ito yung upuan eh. Tapos ang sarap umupo dito kasi malamig sa puwet yung semento. Tapos minsan naka-tiles pa yan, kaya mas malamig sa puwet. Tabi ng halaman, 2/10. Dito kayo umuupo pag nakapila kayo bago pumasok sa classroom. Naalala mo yon? Bawat section may kanya-kanyang may kanya-kanyang tambayan bago pumasok sa classroom. Tapos habang nagkukwentuhan kayo, tamang pitas kayo ng mga dahon tsaka ng mga bulaklak. Tapos kung ano ng mga pinaglalaro nyo. Tapos pag yung bulaklak pa santan, kinakain nyo pa yung matamis na nectar niya. Ugat ng puno, 6/10. Ang sarap kasi tumambay sa ilalim ng puno kasi malamig. Tapos pag may malalaking ugat yung puno na yun na umusli sa lupa, tahan yung ugat na yung kikinis yun kasi palaging inuupuan. Kainis lang minsan tumambay dito kasi minsan panahon ng maraming antik. O kaya naman may iputan ka ng ibon. Hagdan, 6/10. Okay din gawing tambayan to pag nakapila kayo bago pumasok sa classroom. Kaso wala kayong kalayaan mag-ingay dito kasi rinig sa buong building pag nag-ingay kayo dyan eh. Kaya lagi kayong sinasaway nung masungit na teacher na nagkaklase pa. Tables and chair na nakasemento sa cafeteria, 2/10. Ito yung built-in na lamesa at upuan na sementado. Hindi yan nasa picture na yan sa ibang bansa yan eh. Maganda yan eh. Pero kung sa Pilipinas yan, napakalayo nung pagitan ng upuan at saka ng lamesa. Di ba kayo marunong tamansya ng siguro 7 footer yung ginawa nyong basihan dyan sa paggawa niyan eh. Hindi ko alam pero ang layo lagi eh. Hindi mo naman mauusog yun kasi sementado na yun, nakadikit na sa lupa yun eh. Hindi nyo ba alam na mga estudyante ang gumagamit yan? Usually ang liliit, tsaka mga Pilipino maliliit lang. Lang iuusog na lang eh. Di ba mas makakatipid sa space yun, di ba? Pag inusog-usog nyo, pinagdikit-dikit yun. Ewan ko ba, sa lahat na lang sa Pilipinas, palpak. Yung ganitong upuan, 10/10, hindi pa ako nakaranas ng ganitong upuan sa public school. Kung nasa public school ka, tas ganyan upuan mo, swerte mo. Pero yung mga ganito, parang itsurang itsurang private yung datingan. Parang ang lakas maka-anime or K-drama schools.